Umusbong ang tensyon sa pagitan ng Turkiya, Israel at Syria matapos kumpirmahin ng Israel na inatake nila ang isang base militar ng Syria dahil sa pagdeploy ng mga tropang Turko. Nagkukumahog ngayon ang Washington na pahupain ang sitwasyon dahil ito ay senyales ng mapanganib na paglala sa pagitan ng Jerusalem at Ankara. Narito pang ulat mula kay Lynn Pochmeyer. Kumpirmado ng Israel na inatake nila ang isang base panghimpapawid ng Syria kung saan balak mag-deploy ng mga tropa ang Turkiya. Ang mga pag-atake kagabi ay tumarget sa Abu al-Duhur Air Base sa hilagang kalurang bahagi ng Syria, mga 70 kilometro mula sa hangganan ng Turkiya. Ayon sa Israel, paulit-ulit nilang binalaan ng Syria na ang pagpayag sa pag-deploy ng mga tropang Turko doon ay maglalagay sa panganib ng seguridad ng Israel. Ngunit binaliwala ng Damasco ang mga babalang iyon. Ayon sa opisina ng punong ministro ng Israel, nagkasundo ang Israel at Syria na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan ng seguridad at ang pag-deploy ng mga Turko ay magiging paglabag sa kanilang napagkasunduan. Samantala, mariing tinatanggihan ng Turkey ang paratang. Tinawag ng Ankara na walang saysay ang paliwanag ng Israel ayon sa kanila, habang sinabi rin ng isang opisyal ng Turkey sa Axios na walang presensya ng militar ng Turkey sa base. Inakusahan ng Israel na gumagawa lamang ng dahilan para atakihin ang mga kalapit nitong bansa. Nagtaas din ng tensyon sa Washington ang mga pag-atake. Tinawag ni Tom Barrack, sugo ng US sa Syria, ang pag-atake bilang isang hindi kailangang paglala na hindi nakakatulong sa katatagan ng reyon. Sinabi niya sa E24 News noong Miyerkules na ang airstrike ng Israel sa Abu al-Duhur Military Base sa Syria na may tunay na pangganib na mabilis na humantong sa direktang sagupaan ng militar sa pagitan ng Israel at Turkey, pati na rin sa Syria. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Hindi alam ng mga puwersang Turkish na may mga eroplanong Israeli na papunta sa particular na base militar ng Syria at hindi din nila alam kung ano ang kanilang layunin. Kaya naman, maaring nagpasya silang magpalipad ng sarili nilang mga fighter jet, iniisip na sila mismo ang inaatake. Ang mga pangyayari kahapon ay seryoso at nakakabahala. Gayunpaman, magaan ang aming pakiramdam na walang buhay na nawala at hindi lumala ang sitwasyon. Sabi ni Barak, ang US ay kasalukuyang gumagawa ng paraan upang magtatag ng formal na mekanismo ng de-escalation sa pagitan ng Israel, Syria at Turkey upang maiwasan ang paglala ng mga ganitong insidente. Ang airbase ay hindi na ginagamit bilang isang dedikadong military airfield mula pa noong 2013 at ilang beses nang nagpalipat-lipat ng kontrol sa panahon ng digmaang sibil sa Syria. Ayon sa media ng Estado ng Syria, nagsagawa ang Israel ng 8 pag-atake sa runway at mga pasilidad ng imbakan. Walang naiulat na nasawi o nasugatan. Matagal nang nagsasagawa ng mga pag-atake ang Israel sa Syria na pangunahing tinatarget ang sinasabi nilang aktibidad ng militar ng Iran at paglilipat ng armas sa Hezbollah. Pero mula nang bumagsak si Bashar al-Assad, nanatiling maingat ang Israel sa bagong pamunuan ng Syria, habang ang Turkey ay lumitaw bilang isa sa mga pangunahing kaalyado ng militar at politika ng Damascus. Para sa Washington, ang pangunahing alalahanin ngayon ay mapigilan ng Israel, Turkey at Syria na madawit sa mas malawak na labanan. Sabi ni Barak, tumutulong na ang US sa pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga panig, ngunit kailangan pa ng mas matibay na sistema. Ang mensahe niya, mas mura ang pag-uusap kaysa magpadala ng mensahe gamit ang mga airstrike. Sige, makakasama natin ngayon ang isang freelance na mamamahayag mula sa Turkey, si Laura Wells. Salamat sa pagdalo mo rito. Kaya malinaw na malaking balita ito dito. Iniisip ko na pinag-uusapan din ito ng mga tao. Sa Turkey, mula sa Turkish media at pananaw ng mga Turko, ano ang sinasabi nila tungkol sa nangyari? Sa pangkalahatan, iniisip ng Turkey na naghahanap ng gulo ang Israel at gusto nilang palawakin ang kanilang presensya ngayon sa isang demilitarized zone sa timog Syria. At iniisip nila na walang dahilan ang pangyayaring ito. Kung titingnan mo, noong Agosto 2025, pumirma ang Syria at Turkey ng isang kasunduang pangseguridad kung saan tumutulong ang Turkey na sanayan at armasan ang militar ng Syria. Si Netanyahu na nagsabi naman na ginugulo ng Syria ang kasalukuyang kalagayan. At ayon sa kasunduang pangseguridad ng Turkey noong Agosto 2025, na parang wala namang bago talaga. Ayon sa mga ulat ng Arab, may delegasyon mula Turkey sa Abu al-Duhur Air Base noong Lunes at pinag-usapan nila ang posibleng pagsasaayos ng isa sa mga runway. Pero ayon sa tagapagsalita ng Turkey, walang presensya ng militar ng Turkey sa base noong oras ng airstrike sa kalagitnaan ng gabi. Kung ganun nga ang kaso at may delegasyon, alam ba natin kung ano ang layunin ng delegasyon? Sinasabi ba nila na, hindi, walang militar, pero maaring may mga delegasyon pa rin mula Turkey na naroon sa ibang kapasidad? Hindi kami sigurado maliban sa sinabi ng Turkish Foreign Ministry.
Pero ang alam namin ay malaki ang presensya ng Turkey sa Syria mula pa noong nagsimula ang digmaang sibil sa Syria. At ayon sa mga ulat, mayroon itong hindi bababa sa 12 military bases at mahigit 100 outposts sa buong Syria. Mga 2 hanggang 3 kapat ng populasyon ng Syria ay Sunni at may likas na pagkiling sa Turkey na karamihan ay Sunni rin. Bukod pa rito, si Al-Shara ang pinuno ng Tawhid, Al-Sham at pati na rin ng Al-Nusra Front. At ang mga iyon ay mga Sunni Islamist na grupong militar na lumaban kay Assad. Kaya may naturala na pagkakaugnay sa pagitan ng dalawang grupo. At gaya ng alam mo, ang Turkey ay nakikipaglaban din sa mga grupong Kurdish sa hilagang Syria noong panahon ng digmaang sibil na ito. At kamakailan lang, pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa PKK, ang separatistang grupong militante na nakikipaglaban sa gobyerno ng Turkey sa loob ng 40 taon. At pumayag na ang PKK na magdisarma. Gayunpaman, gusto ng Turkey na mapanatili ang presensya nito sa Syria at mukhang ayaw iyon ng Israel. Kaya mula sa pananaw ni Pangulong Trump, siya mismo ay hindi pa nagbibigay ng pahayag. Pero malinaw na pinag-uusapan natin si Tom Barrack na siyang embahador, pati na rin ang sugo sa Syria. Nagbabala at nagsabi sa I-24 News na maaari itong magdala ng totoong panganib ng paglala ng direktang sagupaan ng militar sa pagitan ng Israel, Turkey at Syria. Iyan ba ay isang bagay na malamang mangyari batay sa reaksyon ng mga tao sa komento ng embahador? Hindi naghahanap ng giyera ang Turkey at sa katunayan, sinubukan nitong umiwas sa giyera maliban na lang sa suporta na ibinigay nito sa mga rebelde noong digmaang sibil sa Syria. Mayroon ang naunang pangyayari ng sagupaan. Noong 2015, isang Russian jet ang pumasok sa Turkish airspace. Kahit na sinasabi ng mga Ruso na hindi ito nangyari, at pinabagsak nila ito, at nadulot ito ng malaking krisis sa diplomasya sa pagitan ng Turkey at Syria noong panahong yon. Alam mo, kalaunan ay inayos din nila ang kanilang relasyon. Pero isa itong malaking krisis noong panahong iyon. Sinabi ng Turkey na hindi nila papayagan na mabanta ang soberanya ng Syria. At sa tingin ko, dapat natin itong seryosohin. Gayunpaman, kung naghahanap ng gulo ang Israel, sa tingin ko makakahanap sila nito. Sige, maraming salamat si Laura Wells na sumasama sa atin mula sa Turkey.